kababayan. Ito yung kanyang ginawang pagdideny right after nung hearing po sa Senado. Talagang hindi nagpaawat si Harry Roque. Go. Magandang araw po sa inyong lahat ha. Lilinawin ko lang po yung sa tingin ko ay mga maling mga balita na nababasa natin ngayon sa internet. Unang-una po sa pagdinig ng Senado kanina tungkol dito sa Pogo sa Cora, wala pong sinabi si Chairman Tenco na ako daw ay naglabi para sa isang illegal na Pogo. Nakita nyo yung sinasabi niya? Pinapaliwanag niya sa taong bayan na wala raw sinabi si Chairman Tenco. Pero mga kababayan, ang taong may nunot, sabi nga sa Ilocano, ang taong may utak, alam na nila ang ibig sabihin nun. Hindi man sinabi direktsahan, hindi man sinabi ng rekta. Diba? Pero mga kababayan, what does this mean? Na ikaw ay sumama doon sa isang babae na si Catherine o Cassandra Ong, consultant and authorized representative. 'Di ba? Kasama mo siya. So mga kababayan, therefore you vouch for her. Ibig sabihin, parang sinabi mo na, kakilala ko 'to. 'Di ba? Kayo na bahala. Ganun 'yun. Ang sinabi po niya, ako po ay nakipagpulong sa kanya noong July para po humingi ng rescheduling of payment doon sa mga dapat bayaran ng Lucky Star 99 sa PAGCOR. Ang dahilan ay dahil itong si Miss Cassie Ong na sinamahan ko, nakakilala ko pong empleyado ng Whirlwind Corporation, isang service provider. Eto pa, sinasabi niya, si Cassandra Ong mga kababayan, ay po ng Whirlwind. Nagtataka tayo dahil dito sa ipinapakitang graph, wait lang putol-putulin lang natin ng konti yung mga sinasabi ni Harry Roque para naiintindihan po natin. Ang sinasabi dito sa graph mga kababayan, ayan, wait to, Harry Roque. Teka lang. Harry Roque, ano ba yan? Teka ha. Si Harry Roque nagpapakita eh. Ito po, ito yung sinasabi ng graph dito. Ayan di ba? Lucky South 99 Outsourcing Incorporated. Si Cassandra Ong, consultant tapos authorized representative. Ano to? Double agent? Double agent ba itong si Cassandra Ong? Kasi base kay Harry Roque, mga kababayan, ang sinasabi na ito daw si Cassandra Ong ay sa Whirlwind, 'di ba? 'Yun ang sinasabi. Bakit iba ata yung pinapakinggan namin, Harry Roque? Go. Liting ko konti dito. Cassie Ong na sinamahan ko, nakakilala ko pong empleyado ng Whirlwind Corporation, empleyado ng Whirlwind Bank Corporation. Pero nandito rin siya sa Lucky South 99. So sa makatuwid mga kababayan, meron ditong nangyayari. Ginagawa tayong tsubibo. Pinapaikot-ikot tayo. Diba? Sila-sila lang din. Ibig sabihin nito, meron talagang connivance para sa akin. Merong conspiracy dito. Diba? Ang tao ng Whirlwind bank na sinasabi mo ay tao rin ng Lucky South 99. So therefore, hindi rin malayo, mga kababayan, na itong si Harry Roque na legal ng Whirlwind, legal din ng Lucky South 99. Diba? Harry Roque, ano nang nangyayari? Ay, huli. Isang service provider at yung nagpapaupa sa Lucky South 99 ay nabiktima ang Lucky South ng estafa. What? Yung pera na ibinigay sa kanilang representante sa PAGCOR, di umano, na si Dennis Cunanan, ay hindi pala nakarating sa PAGCOR. Kaya nagkaroon sila ng isang sulat galing sa PAGCOR na naniningil ang mga pagkakautang. So yan po naman ay inamin ni Chairman Tenco at ni Attorney Jeza Fernandez. Iba ang sinasabi ni Chairman Tenco. Harry Roque, mabibilog mo lang yung ulo ng mga tanga. Huwag kami.
Kasi alam namin ang ibig sabihin nun na ayaw lang talaga sabihin ni Chairman Tenko na ikaw yung naglalabi. Ayaw niyang sabihin galing sa bibig niya. Pero from the moment na binuka niya yung bibig niya at sinabi niya na you are with Cassandra Leong, mga kababayan, andun na yung sagot. Diba? Isa kang abogado, alam mo yun. Alam mo kung ano yung kalakaran at alam mo kung paano, kumbaga, basahin yung mga bagay-bagay. Ano yan? Pinanganak ka kahapon? Alak ka. Eto nga si PBBM, hindi nyo pa napapatunayan na bangag. Sabi mo, adiktador. Diba? Tapos eto, hindi mo mabasa. Anong klaseng abogado ka? Ha? Ay, siguro no. Kaya mo sinamahan no, baka wala kang pambayad sa pangchupapa. Pangchupapa, Kapdong, shoutout. Corazon Doyogan at Berting Criste Jr., shoutout po at kay Chona Rosas. Wala pong napag-usapan tungkol sa lisensya. Kasi ang binanggit nga po ni Chairman Tenko doon ay kakalabas lang ng kanilang bagong guidelines para sa internet gaming. So ang naging rekomendasyon lang ni Chairman Tenko ng mga panahon na yon dapat magsumite ng lahat ng mga required documents, no, kung nais na mag-reapply ang Lucky South sa PAGCOR. Pero malinaw po nung panahon ng pagmi-meeting namin ng July 2023, hindi po illegal ang Lucky South. Kaya hindi po pwede kasi nag-lobby. Halak ka. Ala, grabe talaga mga kababayan, matindi. Talagang todo ang kanyang pagtatanggol. Todo deny. Oh, di ba? Napapansin nyo kaagad. Ang usapan nga dito, either legal or illegal, mga kababayan, ikaw na rin, sa'yo na rin nagsabi, ikaw na rin, sa'yo na rin ang galing, marami talaga na mga kinukurap ng mga taong gobyerno. Either legal or illegal yan, maraming nasusuhulan. Sa isang illegal na pogo. Pangalawa, pinabubulaan ko po pinasisinungalingan ko yung naging konklusyon ni Senator Ontiveros na ako daw ay legal counsel ng Lucky South dahil sa isang organizational chart na isinumitis sa PAGCOR, ako'y nakasulat doon bilang isang legal counsel. Ma'am, para naman po maging ebidensya ang organizational chart na yan sa aking pagiging legal counsel sa Lucky Star, dapat nyo naman pakita na number 1, na ako'y may kinalaman doon sa pagsumite ng organizational chart na yan. Okay, mga kababayan, hindi, okay, sige. Sabihin natin, Harry Roque, na wala kang kinalaman doon sa organizational chart na sinasabi mo. Sige, pagbigyan natin mga ka-GP. Balikan lang natin yung organizational chart na sinasabi niya. 'Di ba? Isinumiti daw itong organizational chart doon sa sa kanilang pag-a-apply ng dokumento sa PAGCOR. So therefore, nandoon ang pangalan mo at humarap ka pa with Cassandra Leong, mga kababayan. Ano po ang ibig sabihin nun? 'Di ba? Mga kababayan, ito ipinasa ito, 'di ba? With certified true copy. So ibig sabihin, ito kaya tinitingnan ito ng PAGCOR. Nasa file nila ito. So nandito yung pangalan mo, mga kababayan. So sino ang paniniwalaan natin na merong pirma? Hindi naman ito katulad ng kay Morales na hindi natin pwedeng paniwalaan dahil photocopy lang. 'Di ba? Pero nandiyan ang pangalan mo Ibig sabihin, ginamit nila yung pangalan mo. And now, kung wala kang kinalaman, dapat sampahan mo ng kaso ang Lucky South 99. 'Di ba? Matapang ka ba? You have the balls? Do you have the balls na baka wala ka namang balls talaga. Kasi mga kababayan gamit na gamit ang pangalan kung hindi totoo na siya ay kasama or legal counsel ng Lucky South 99. Bakit nandyan ang pangalan mo? Therefore, paniniwalaan niya ng PAGCOR. Nandito si Harry Roque. Sinamahan niya pa si Cassandra Leong. So, kumbaga mga kababayan, ikaw ang padrino. Ikaw ang, kumbaga, ninong-ninong. Di ba? Ano ba yan, Harry Roque? Kahit anong paliwanag mo dyan, naku po, wala kang ligtas. Kaya sagutin mo yan sa susunod na Senate investigation. Do you have the balls to attend? Or ikaw na rin ang susunod na magtatago? Di ba?
o di naman kaya ako'y pumayag na ilagay ang pangalan ko dyan. Mhm. Gaya ng sinabi ko po sa media, hindi ko po alam kung bakit nandyan ang pangalan ko. Dahil wala po So, akong ayun. 'Di ba kung hindi mo alam kung bakit nandyan ang pangalan mo, dapat ay magsiyasat ka. Oh, baka naman ay pinasisinungalingan mo lang. May kinalaman ka naman talaga. Hala Kailangan mong patunayan yan, mga kababayan, kasi inire-represent niyan yung pangalan mo eh. Oh. kahit anong kinalaman sa pagsusumiti ng mga dokumentong yan. Oh. Dahil sa mulat mula po, sinasabi ko naman, hindi ako ang abogado ng Lucky South pagdating sa kanyang mga lisensya. At never ako naging abogado ng Lucky South. Mhm, okay. So ma'am, no? So kahit naman sino po kung pwedeng maglagay, for instance, Senator Risa Ontiveros, Legislative Liaison. Pero kung hindi nyo naman po alam yan, syempre, pasisinungalingan nyo rin. Oh, eto nga ibang usapan na kasi may pirma. Yes, you are correct, Harrieta. Na pwedeng ilagay yung pangalan parang yung ginawa ni Morales. Pero mga kababayan, paano mo pasisinungalingan? Certified true copy ang nakasulat. So, kung sa legal basis natin titingnan kahit sa ang aspeto, ito ang paniniwalaan, nandyan yung pangalan mo eh. Ngayon, kung wala ka talagang kinalaman, darating ngayon yung punto, kung naalala nyo si Lieutenant, yung kanina mga kababayan, yung AFP na babae na umiiyak, so ginamit din ang kanyang pangalan. Pero ibang ano naman, ibang kwento naman yon. Dahil ginamit ang kanyang pangalan para makapag-apply naman ng mga ano, di ba? Parang ginawa siyang incorporators. Ito naman si Harry Roque ay nakalagay dito na siya ang legal, mga kababayan. Pero kung talagang hindi siya legal dito, eh di kasuhan niya yung Lucky South 99. Bakit isinasama yung pangalan niya dito? 'Di ba? Kasi mga kababayan, ganito lang 'yan. Nag-apply ka ng halimbawa security guard. Tapos isa sa mga requirements nila ay kailangan wag sa security guard. Sabihin natin sa isang negosyo. At para aprubahan ka, kailangan isulat mo kung sino-sino yung mga tao na kabilang po dito sa inyong organization, sa inyong kumpanya. 'Di ba? Tapos, hindi naman pala tunay na nandoon o hindi naman kasapi si Harry Roque. Halimbawa lang, hindi siya kasali. Tapos nilagay mo yung pangalan, pinapirmahan mo, may pirma ng certified true copy. Therefore, kung ikaw hindi mo tinatanggap na yung pangalan mo ay inilagay doon without your consent, kasuhan mo sila. Bakit ngayon lang lumalabas? Biruin nyo mga kababayan kung hindi pa pinangalanan yung Harry Roque kanina, di ba? So walang magsasalita. Pero etong si Harry Roque noon, todo deny na. What the fuck? Hindi pa nga inilalabas yung pangalan niya, sinasabi niya na wala siyang kinalaman. So parang nakikita ko, parang inuunahan mo na yung balita. Di ba? Ulit. Tuloy. Po, no? Ganyan po nangyari sa akin. Wala pong humingi ng permiso sa akin para ilagay ang pangalan ko at wala po talagang pumasok sa akin bilang isang kliyente na nangangalang Lucky South 99. Okay. Pangatlo po, no? Ang sabi ng mga taga-Pagcor, ang pagkakilala raw nila kay Cassie Ong na sinama ko sa kanila na siya ay representante ng Lucky South. Ang totoo po niyan, sinamahan ko siya dahil mga 1 taon ko na bago kami nakipag-meeting sa Pagcor, naliniligawan itong Whirlwind Corporation na mamuhunan dun sa 2 proyekto ng enerhiya na aking isinusulong. Isa pong LNG project sa Bataan at isang solar project sa Cebu. Napakadami na po namin pagpupulong, no, sa panig ng Whirlwind at ang pinag-uusapan po namin ay unang-una yung feasibility ng parehong project, pangalawa yung mga detalye ng ipiralo at saka pangatlo yung pagkuha ng power supply agreement at saka yung pagbili ng renewable energy. Pasensya kayo kung hindi ko na ipapaliwanag yung mga ipiralo at yung ibang mga masyado ng technical yon mga kababayan. Doon lang tayo sa kaya ng ating utak. Hindi naman ako, di ba? Pag hindi natin abot at hindi ako confident, hindi ko ipapaliwanag yon. Sana pagpasensyahan nyo na, baka may magtanong dyan. Energy sa panig ng West SIB, no? Nakipagpulong na rin po kami sa mga dayuhang mga
EPC, yung mga contractors, nagagawa po ng kapareho ng LNG plant at saka ng solar plant. So ang pagkakakilala ko po talaga sila ay namumuhunan. At nung bandang Hulyo nga, ay sinabi nila na may problema yung umuupa sa kanila. Doon ko lang po nalaman na meron din silang paupahan na pogo. So anyway, ako naman po wala akong problema dyan dahil nung ako'y tagapagsalita, alam ko naman po kung ano ang negosyo ng mga tinatawag na service provider. Dahil nung kami po ay nagkaroon ng desisyon na buksan ng mga pogo sa panahon ng quarantine, ang mga nakapag-ugnayan ko ay mga service providers. Sila talagang gumagawa ng lahat para dun sa mga operators ng pogo. Eh di ba nabanggit din kanina mga ka-GP na ang mga nagkakaroon talaga ng problema dito, yung mga service provider. Di ba? So pagkakaintindi ko po talaga, si Miss Cassie Ong ay doon sa Whirlwind na service provider. Now, napakadali ko pong sabihin na, oo, kliyente ko ang Lucky South at ako'y ginagawa ko ay hanap buhay lang. Pero sa totoo lang po, bago kasi magkaroon ng attorney-client relationship, at ito po'y tinatawag na the highest fiduciary relationship, yung pinakamataas na pagkakatiwala. Sa totoo lang po, walang kahit anong komunikasyon na sinabi ang isang kliyente sa abogado na kahit sino ay po pwedeng magsabi kung walang pagpayag ang kliyente. Ganyan pong kasagrado ang relasyon ng attorney-client relationship. So kung talagang totoong abogado po si Lucky South, eh bakit hindi ko aaminin? Pero ang totoo nga po, because it is a highly fiduciary relationship, eh hindi ko po pwedeng aminin ang wala naman pong relasyon sa panig namin at ng Lucky South. Nakita nyo ba kung paano magpaliwanag ngayon si Harrieta? Napansin nyo ba mga ka-GP? Yung kanyang angas ngayon na yung alam nyo kasi pag nagsasalita si Harry Roque, may may parang ano siya, kumbaga parang mapagmataas, 'di ba? Ganun siya. Pero ngayon, mga kababayan, ano siya, mababa yung kanyang pagkatao ngayon. Parang siya ay down to earth. 'Di ba? Parang nagpapaliwanag lang siya ng normal. 'Di ba? Biglang binago, parang in an instant. Ooh! Bading. Parang alam niyo na mga kababayan, may something siya na kailangan kunin niya, yung kurot. Kailangan niya kunin niya yung simpatya ng mga tao kaya biglang-bigla nag-transform itong si Harry Roque. So sana po ito ay nagbigay linaw po ha. Una-una, hindi po ako naglabi sa illegal na pogo. Dahil yung mga panahon ng pinunta ko po, hindi naman po lisensya ang linalakad ko, rescheduling of payment, sa panig po ng isang kumpanya na sinuserbisyuhan nung kilala kong kumpanya. Kahit na rescheduling of payment yan, mga kababayan, nag-surface ka pa rin. So, ibig sabihin, paulit-ulit ko mang sasabihin, ang ibig sabihin yan ay pinadrenuhan mo si Cassandra Leong kasi nagpakita ka doon. Alam na may posisyon ka sa gobyerno. Alam na ikaw ay bata ni Digong. At alam na ikaw mismo ay inilalaban mo yang pogo sa utos ni Digong. Kahit noon ay hindi ka pumapayag pero nung nakatikim ka na ng pera, 'di ba? Eh mga kababayan, totoo naman si Harry Roque. Dati po ito ay isang human rights lawyer, 'di ba? Pero biglang-bigla yung pogo na ayaw niya, biglang siya pa ang nagtatanggol dito. Kumpanya na Whirlwind na legal nung mga panahon na yon. Legal po sila nung July. Pangalawa po, naku po, sinasabi ko po bilang isang ahente ng hukuman na ni minsan po, hindi ko naging kliyente nga itong Lucky South at kung naging kliyente ko Ilang beses niya ba sinabi na hindi niya kliyente ang Lucky South 99? yan, bakit ko itatanggi? Wala naman pong responsibilidad ng isang abogado kung wala naman pong maling ginawa ang isang abogado kung hindi ang trabaho lang niya bilang isang abogado. Sana po ito ay nagbigay ng... That's exactly my point, mga kababayan. That is not your responsibility to engage in that event, di ba? Hindi mo kailangan samahan si Cassandra Leong. Bakit ka sumasama doon? Di ba? Hindi mo naman, sabi mo, si Cassandra Leong, mga kababayan, di ba ayon sa organizational chart, ay isa siyang... authorized representative. So bakit mo siya kailangan tulungan? Bakit kailangan mong samahan ito? 'Di ba? Mga kababayan, hindi mo responsibilidad 'yon.
bilang isang abogado, meron sabi mo wala kayong attorney and ang tawag doon mga kababayan? Attorney and client relationship. Bakit ngayon sinasamahan mo si Cassandra Leong doon? Ano 'yon? Ha? Tanga ba tayo mga kababayan? Wala kayong client-attorney relationship tapos hindi mo siya kinakatawan pero sinamahan mo? Diba okay lang yan sa mga pangkaraniwang tao like us? Diba? Sasamahan ko yung kaibigan ko si JDB nagpapasama. Dahil siya naman ay walang kinalaman sa gobyerno. Itong taong ito. Kumbaga pangkaraniwang tao like me. Kung ikukumpara sa'yo that you are in the palace, you are the spokesperson then of the President Duterte. Therefore, mga kababayan, it will give the big impact doon sa PAGCOR. Diba? Baka mamaya pag hindi natin pinagbigyan, pag initan tayo ni Digong. Harrieta ha, wag kami. Wag kami, hindi kami pinanganak kahapon. Linaw at sana po nalinawan kayo na hindi naman po pwede na isang papel na wala naman akong kinalaman ay magpuprueba ng isang bagay na nakasaad dun. Isang papel pero certified true copy. So, ang gusto namin marinig dito mga kababayan, if you really not, diba? If you're really not involved in this paper, then therefore, ang narinig sana namin sa'yo, walang hiyayang Lucky South 99 na yan, kakasuhan ko yan. Pero wala kami narinig na ganun. Puro paliwanag ka na wala kang kinalaman sa kanila. Puro ka depensa pero ayaw mong akusahan at ayaw mong kasuhan ang Lucky South 99. Ano yan, Harry Roque? Ginamit yung pangalan mo, oh. Papayag ka ba nun ng ganun lang? Sabi mo ginamit yung pangalan mo, bakit di mo kayang kasuhan? Ha? Nakinabang ka ba? Para pambayad sa pangtsupapa? Hoy, Harry Roque ha? What the fuck? Ginagawa mo kaming tanga ka. Sabi ni Michael Pinarok, si Cassie Leong ay napapabalitang GF ng kapatid ni Lee Alice Gu. Wow. Bago yan ha, hindi ko alam yan. Try to double check later. At Bigo Live Official, yung pepet daw ni Roque umuutot. Sabi niya Virgilio Ramos, tama ka dyan Sir Go Philippines. At Carmelita Esoriano, doon ka magpaliwanag sa Senate hearing. Total, iniimbitahan ka para may paliwanag mo yung panig mo, wag sa SOCMED magpaliwanag. Gets mo? Harry, Bibi? Diba tama po mga kababayan? Because itong SOCMED, although may platform ka, this is not the right panel. Diba? Ipaliwanag mo yan doon sa Senate investigation, doon sa Senado. Dahil hawak nila yung papel na nakalagay doon, certified true copy. Kung hindi mo yun paniniwalaan, mga kababayan, di parang kagaya ka rin ni Morales. Sabi ni Morales, may nakalagay na ng certified true copy. Nasaan ang original? Nanghingi ng original samantalang yung kanya wala nga nakalagay na certified true copy. Mga kababayan, tapos photocopy lang, ang nakalagay lang puncher hole, pinaniniwalaan ng karamihan? Pinaniniwalaan ni Bato? Yes po, counter case. Pero hindi, kasi ganito. 'Di ba? Kung ginagamit talaga yung pangalan niya ng Lucky South 99, mga kababayan, dapat dito pa lang sa statement na 'to, ang sa akin, dapat inuna niya 'yon. Kung wala siyang ginalaman na sinabi niya ginamit lang yung pangalan, ikaw, Risa Ontiveros, pwede rin naman isulat yung pangalan mo kaagad diyan. 'Di ba? Without your consent at hindi mo alam. Mga kababayan, this is already a proof that your name allegedly, sabi mo nga, na ginagamit. So, why we haven't heard anything coming from you that you are going to sue them? Di ba? Wala tayong naririnig na gano'n. Therefore, mga kababayan, there is something wrong. There is something that really nagbibigay po sa atin ng doubt.
Di ba? Dapat ikaw galit ka kagad doon. Bakit yung ginagamit yung pangalan ko? Wala akong kinalaman dyan. Mga kababayan, malaking katanungan yon. At isa pa, di ba? Hanggang ngayon ang kanyang boylet di umano na si AR, CEA, di ba? Executive Assistant, ay wanted din sa Senado. Di ba? Sila pare-parehas. Papatawag din. Mga kababayan, hindi sumisipot. Bakit? May tinatago kayo? Lahat na lang ng ganyan, no? President nyo talaga si Kibuloy eh. Sabi ni Bigo Live Official, ang dami kong binasag na DDS, yung isa na inis nag-end live. Masarap mga asar ngayon, mga kababayan. Sabi ni Cheryl, all transactions documented Go Philippines kaya hindi na makapagsalita. Di ba, mga kababayan? Simpleng-simple. No need to talk. It is actually the document will going to speak itself. Di ba? Ang liwanag nun, Harry Roque. Certified true copy. Meron bang certified true copy na hindi totoo? Maaari yun yung mga tinatakan lang. Pero ito, galing sa PAGCOR. Inilabas ng PAGCOR gamit ang pangalan mo. Ano ba to? Sa paggamit ba ng pangalan mo, magkano ang bayad sa'yo? Magkano ang kapalit? Yan ba yung pinambabayad mo sa Alpha Pichu Papi? Taka, ang dami mo naman pera, Harry Roque. Diba? Oo, Ma'am Mercy Tampoy. Si Harry Roque, nangangayayat na at nangangalumata. Kita nyo naman yung kanyang, di ba? Grabe po. Ano na ata to, hindi na nakakatulog. Abang kanina ito, sigurado sa Senate investigation. Baka kahit kumain, hindi to nakakain kanina nung nabanggit yung kanyang pangalan. Di ba? Sabi ni Yani Prensa, comedian talaga itong si Bibi Gandang Hari at di yan pupunta sa Senado, baka matulad yan kay Morales. Well, actually, iniisip na natin yan. Or Harry Roque will be the next mga kababayan na magtatago. Sabi ni Ramsey Docs, sige, banatan mo idol si Harry Mau. Ay nako. Oo nga, no? Oy, hindi to hindi to tawag dito. 'Di ba? Baka sasabihin na naman nila, mga kababayan, hindi yan legit, walang puncher hole. Wala kang puncher hole, oh. Walang puncher hole, hindi legit. Anak ka ng tinapa, Harry Roque. Liwaliwanag pangalan mo, legal. 'Di ba? Certified true copy. Harry Roque, paano 'yan? Biglang nagbago yung tono mo Parang bumait si Harry Roque, mga kababayan Parang biglang naging tao Di ba? Biglang naging tao yung baboy.